Sabay tingin sa asawa na halos nagpupumilit magsalita at magpumiglas. Nakaluhod kasi ito at may nakahawak sa balikat nito. Masakit man na makitang ganito ang pananamit nito ngayon na halos nakita ng mga kalalakihan ng mga oras na yun. Ngunit titiyakin kong hindi na sila abutin pa ng hapon kinabukasan. Nasa plano ko ng lahat na hindi ngayong araw matatapos ang buhay ng mga ito. Kailangan kong magtimpi. Gusto mo bang makita na hinahawakan ng tauhan ko ang hita ng asawa mo? Wika pa ng matanda. Nakadress kasi ng manipis ang asawa ko at halos napaikli nito. Nakitang-kita na talagang hita nitong mapuputi. Kitang-kita ko na rin ang pag-agos ng mga luha nito. Try it, Mr. Reyes, nang wala kang makuha kahit na piso sa kayamanan ko. Matigas at nakangising wika ko habang nakatingin dito ng matalim. Humalakhak naman ang matanda ng walang halang. May takot ka rin pala eh. Hindi nga ako nagkakamali na kahinaan mo ang mahal mong asawa. Natatawa pa nitong wika. Nasa na pala ang mga papeles? Tanong nito sa akin na siyang ikinangisi ko. Napansin ko naman ang biglang pagkunot noon nito at pagkagalit na mukha. Nawala ang ngisi ko sa mga labi ng bigla itong bumunot ng barel at itinutok ito sa ulo ng asawa ko. Sinabi ko na sa'yo, kung hindi ka tutupad sa usapan, babagsak ang mahal mong asawa sa mismong harapan mo. Galit na wika nito. Pansin ko rin ang galit na mukha nito habang nakatingin sa akin. Bigla rin ako nagseryoso na mukha. Hindi ko rin naitago ang galit ko rito dahil sa pagtutok ng baril nito sa asawa ko. Uulitin ko, nasaan ang mga papeles? Tanong nitong muli sa akin. Matalim ko itong tinitigan at pagkailang segundo, nginisihan ko ito na siyang lalong ikinagalit na mukha nito. Marunong akong tumupad sa usapan, Mr. Reyes. Sadyang ang mga bobo nga lang ang mga tauhan mong ipinasundo sa akin. Nakangisi kong wika dito. Kumunot biglang noon ito. Anong ibig mong sabihin? Tanong nito. Bigla ko namang binalingan ang baril nito na nakatutok pa rin sa asawa ko. Alisin mo ang baril na yan sa asawa ko. Matigas kong wika rito. At sino ka para sundin ko ha? Gayong hindi mo sinasabi sa akin kung nasa ng mga papilis mo. Sigaw nito. Napabuga naman ako ng marahas. Aalisin mo yan o hindi mo makukuha ang kayamanan ko. Sambit ko sa madiing salita. Bigla naman itong natigilan. Pagkaraan ng ilang segundo, bigla na itong tumawa ng malakas. Hindi naman ako umimik. Hinihintay ang maaari nitong sabihin. Believe din ako sa iyo, bata. Well, sige, susundin ko ang gusto mo sa ngayon. Wika nito sabay baba ng baril sa kanya na kanina lang na nakatutok sa ulo ng asawa ko. Now, tell me, nasaan ang mga papeles? Tanong nito sa seryosong mukha. Humugot muna ako ng malakas na buntong hininga bago ito sinagot. Nasa sasakyan ko, maikling sagot ko. What? Lihim naman ako napangisi sa nakitang iritasyon sa mukha nito bago binalingan ang mga tauhan nitong ipinasundo sa akin. Kung magpapadala ka kasi ng mga tauhan mo, siguraduhin mo namang may talino kahit kaunti. Ayan tuloy, mas inuna pa nilang tingnan ang hubad kong katawan kaysa tanungin kung nasaan ang mga papeles. Nakakainsultong wika ko sa matanda. Bigla naman itong lumapit sa akin at sinigawan ako. Shut up! Bigla nitong binalingan ang mga tauhan. Mga bobo, kunin mo ngayon din ang papeles na sasakyan niya. Bilisan niyo ang kilos niyo, mga bobo, nang gagalaiting wika nito sa tauhan. Napangisi naman ako ng lihim, ngunit kagad din akong sumeryoso na makita ang kalagayan ng asawa ko na ngayon ay walang tigil sa pagluha. Hindi ko napigilang mapakuyom ng kamao sa sobrang galit na nararamdaman ko. Ngunit bigla ring nabaling ang tingin ko sa matanda nang nagsalita ito sa harapan ko. Siguro, sinadya mo ito ano? Talagang kahit nasa puder na kita, ginagamitan mo pa rin ako ng diskarte mo ha? Ito na ang huling diskarting magagawa mo. Ngising wika nito. Akmang babalik ito sa upuan ng matigilan ito. Patayuin mo ang asawa ko at alisin ang takip sa mga mata niya, pati na rin ang nasa bibig niya. Seryosong wika ko sa matanda. Bigla naman itong bumaling sa akin na parang gulat na gulat at nanlaki ang mga mata at pagkatapos tumawa ng malakontrabida.
Ngunit pagkaraan ng ilang segundo, napalitan ito ng galit sa mukha. Talaga naman, lakas talaga ng loob mo kahit nasa puder na kita. Mamamatay ka na nga lang, akala mo kung sino kang nag-uutos. Sigaw pa nito sabay suntok sa mukha ko. Tumalim ang mga tingin kong bumaling dito sabay punas ng dugong nasa labi ko, sabay ngisi. Wala pang pirmado ang mga papeles na dala ko, kaya kung hindi ka susunod, wala kang masang pirmado at kayamanan sa akin, wika ko. Kitang-kita ko ang pagkagulat sa mukha nito at pamumula sa sobrang galit. Halos manlisik din ang mga mata nito. Iyo! Akmang susugod ito sa akin na magsalita uli ako at gusto ko siyang malapitan. Wika ko pa. At bigla ganito ako nitong sinuntok sa sikmura na siyang ikinaubo ko. Buwisit ka! Talagang sinasagad mo ang galit ko? Pwes, sisiguraduhin kong ito na ang huling pagbibigyan ko ang gusto mo. Sigaw nito. Sininyasan nito ang tauhan na alisin ang takip sa mga mata ng asawa ko, pati na rin ang nasa bibig nito. Ilang segundo nang tumingin ito sa gawi ko. Lalong nanggalaiti ako sa galit nang makita ang mukha nito na mukhang hindi natutulog. Pagod na pagod ang itsura nito habang patuloy sa pagluha. Pansin ko rin na lumabas ang matanda at nag-iwan ng 4 na tauhan sa loob. Mabibilis ang hakbang kong lumapit sa asawa ko na hanggang ngayon hindi nagsasalita at patuloy lang sa pag-iyak. Mabilis kong pinahid ang luha nito sa mga kamay kong may tali pa rin. Psst! Stop crying, honey. Matatapos din ang lahat ng ito. Masuyong wika ko. Ngunit may imbis na tumigil sa pagluha, lalo itong umiyak. Kaya naman mabilis kong kinabig ang ulo nito upang isandal sa dibdib ko. Napapikit ako ng mariin sa pinipigilang emosyon. Ilang segundo pang lumipas nang iangat ko muli ang mukha nito at pinunasan ang mga luha nito. Hindi ko na napigilang hagkan ang mga labi nito. Ramdam ko ang pananabik sa asawa ko, lalo pa akong nakaramdam ng kasabikan na mag-response ito sa halik ko. Kaya ang saglit na halik ay napunta sa madiin at mapusok na halik. Muntik na akong makalimot kung hindi pa nagsalita ang matandang walang halang. Pumalakbak pa ito na mukhang tuwang-tuwa sa nakita. Sinasamantala na ba ninyo ang huling mga araw nyo? Tanong na matanda at tumawa ito ng malakas. Ang anak natin, biglang nabaling ang tingin ko sa asawa ko nang magsalita ito. Hinaplos ko muli ang magandang mukha nito. He's fine, honey. Don't worry, wika ko rito. Pareho pa kaming nabaling ng tingin sa matanda na magsalita ulit ito. Ibalik nyo sa kwarto ang asawa niya, wika nito. Pansin ko ang pagkataranta ng asawa ko. No, wika nito habang nakatingin sa akin. Tumulo na naman ang luha nito. Hirap na hirap ang bawat binibitaw ang paghinga ko sa awang nararamdaman ko para sa asawa ko. Ngunit sinisiguraduhin kong hindi na ito abutan pa ng paglubog ng araw kinabukasan. Hinawakan ko bigla ang pisngi nito at bumulong. Everything will be okay, honey. Just trust me. Masuyong wika ko rito habang nakatitig sa mga mata nitong luan. Hindi pa ito nakakasagot nang bigla na itong hablutin ng 2 lalaki. Yumuko ako habang pikit matang hinayaang makalayo ito sa paningin ko. Matatapos din ito, honey. Kung hindi ba naman kasi nagmatigas ang ama mo nun, di sana hindi pa sila napaagang nawala at di sana wala kayo sa ganitong kalagayan. Rinig kong wika ng matanda na siyang nagpaangat ng paningin sa akin. Nakangisi na ito ngayon at naghihit-hit ng sigarilyo habang nakatitig sa mukha ko. At dahil nautakan mo ako ngayon, sige, bukas na kita papapirmahin pagkarating ng mga papeles mo para naman makita mo pa rin ang sikat ng araw. Natatawang wika nito. Lihim naman akong napangisi sa sinabi nito. Ikaw ang makakakita ng huling araw kinabukasan at titiyakan ko yun dahil pagbabayaran mong lahat ng ginawa mo sa akin. At pagkatapos, kagad itong lumabas. Iniwan lang nito ang 2 tauhan para magbantay sa akin. Iginapos muna ako ng mga ito sa upuan upang hindi ako makakilos. Ngunit bago man ito lumabas ng tuluyan ay siyang pagtingin ko sa kanang kamay nito. Napasinghap ako bigla na may bumuo sa aking malamig na tubig. Fuck! Mura ko sabay baling sa taong nagbuhos nito.
Ngunit kaagad ding nabaling ang tingin ko sa matandang nagsalita. Oras na para gumising ka. Masyado ka naman yatang kampante sa pagtulog mo. Ngising wika ng matanda. Napaupo ako ng tuwid at matalim itong tinitigan. Hindi ko rin naiwasang mapatiimbagang habang nakatingin dito. Nakaupo ulit ito habang nakamasad sa akin. Inutusan rin ito ang 2 tauhan nito upang alisin ang tali na nasa upuan ko. At mabilis ako nitong pinatayo habang may nakahawak sa magkabilaan kong balikat. Pansin ko ring dumami ang tauhan sa loob. Hindi ko tuloy maiwasang mapatingin sa kanang kamay nito na katabi ng matanda. Nabaling rin ang tingin ko sa mesang nasa gilid na siyang inilagay sa harapan ko. Naroon na rin ang mga papeles. Napansin kong tumayo ang matanda at lumapit sa mesang nasa harapan ko lang. Nakangisi ito at mukhang masaya na akala mo tagumpay na sa plano niya. Pirmahan mo na yan, wika nito sabay lapit ng papeles sa harapan ko. Paano ko pipirmahan kung nakatali ang mga kamay ko? Tanong ko sa matanda. Tumaas ang kilay nito na parang hindi makapaniwala sa sinabi ko. Mayroon naman kasing espasyo ang pagkatali sa kamay ko kaya kung gugustuhin ko, kaya kong pirmahan ang mga papeles. Ngunit hindi ko yun gagawin at wala yun sa plano. Sininyasan nito ang isang tauhan upang alisin ang tali sa mga kamay ko. Masyado kang maraming dahilan. Kung hindi nga lang napakalaki ng halaga na makukuha ko riyan sa papeles na yan, baka kagabi pa naubos ang pasensya ko sa'yo. Mading wika nito sa akin. Lihim naman akong napangisi lalo na't wala ng tali ang mga kamay ko. Tiningnan ko muna ang matanda sa kahinawakan ang ballpen. Kitang-kita ko ang ngiti sa mga labi nito, ngunit bigla rin naglaho ang mga yun ng ibaba ko ang ballpen at tinitigan ito. Akmang magsasalita pa lang ito ng unahan ko na ito. Ganon ba ako kabobo sa paningin mo, Mr. Reyes? Tanong ko rito. Pansin ko ang pagkagulat sa mukha nito at ang namumuong galit sa mukha. Napabuntong hininga naman ako habang nakatitig pa rin sa mukha nito. Hindi ko tuloy maiwasang mapamulsa sa harapan nito. Kitang-kita ko ang galit sa mukha nito. Nasaan ang mag-ama? Do you think pipirmahan ko ito nang hindi ko nakikita kung anong kalagayan nila? Tanong ko pa rito. Seryoso ang mukha ko habang nagsasalita sa harapan nito. Damyo, Mr. Montenegro. Sinasagad mo ba talaga ang pasensya ko? Nang gagalaiting sigaw nito sa mukha ko. Halos lumabas na rin ang mga ugat nito sa liig sa sobrang galit. Ngunit hindi man ako natinag sa itsura nito. Maayos ang usapan natin, baka nakakalimutan mo. Seryoso ngunit malamig ng turan ko rito. Bigla naman ako napapikit na mukhang pinipigilan ang galit. Sininyasan nito ang 2 tauhan nito upang kunin ang mag-ama kung saan nito itinago. Bumalik ulit ito sa upuan at biglang inilabas ang baril. Kitang-kita ko ang galit nito sa mukha habang nakatingin sa akin. Lihim naman ako napangisi sa itsura nito. Lalo na siguro kung malalaman nito ang lahat maya-maya lang sa isip-isip ko. Minuto ang lumipas nang marinig ko ang yaba galing sa labas. Tiimbagang kong pinagmasdan ang mag-ama na ngayon nakatali ang mga kamay sa likuran at takip ang mga mata pati na rin ang bibig. Pinaluhod ng mga ito sa harapan ng walang halang na matanda. Suminyas pa ito sa isang tauhan upang tanggalin ang takip sa mga mata ng mag-ama. Inalis rin ang takip sa bibig ni Mr. Buenavista ngunit nanatili ang takip sa bibig ng asawa ko. Kitang-kita ko ang pasa nito sa muka at malungkot na nakatingin sa akin. Hindi ko maiwasang mapabuga ng malakas kahit nakasabat ito noon. Hindi ko pa rin maitatanging ama pa rin ito ng asawa ko. Biglang bumaling ang paningin ko sa asawa ko. Lumuluhan na naman ang mga mata nito. Nahihirapan ako sa tuwing nakikita ko itong ganito. Halatang lata na ito sa itsura. Hanggang sa bumaling ang tingin ko sa matanda na nagsalita ito. Dapat sana kakampi ko ulit ang ama ng asawa mo eh. Ang kaso, hindi na pumayag dahil sa asawa mo lang. Asawa mo lang naman ang nag-iisa niyang anak. Kung noon, kasabat ko siya sa pagkamatay ng mga magulang mo. Ngayon ayaw na niya dahil asawa mo ang anak niya. Kaya ito, tuloy ang napala nila sa mga kamay ko. Nakangising wika ng matanda. Shut up, Jose. Itigil mo na ito. Ano ba? Sigaw naman ni Mr. Buenavista sa traidor niyang kaibigan. Bigla namang kumabog ang dibdib ko nang itutok nito ang baril dito.
Ngunit wala rin itong bigla nang may maalala ko na siyang ikinatingin ko sa katabi nitong kanang kamay. Pansin ko ang senyas nito sa mga mata na siyang ikinahinga ko ng maluwag. Tumigil ka kung ayaw mong kayo na ang mauna, sigaw nito. Tumahimik naman ang ama ng asawa ko. Rinig ko rin ang hikbi ng asawa ko. Hindi naman ito makapagsalita dahil may takip ang bibig nito. Pirmahan mo na yan at pagkatapos palalayain ko na kayo. Kayamanan mo lang naman talaga ang pakay ko eh. Kaya kung gusto mong matapos na ang paghihirap na mag-amang ito, bilisan mo ang pagpirma, wika nito. Tiimbagahang na inabot ko ang ballpen at magsisimula na lamang ako ng pagpirma nang marinig ko ang iyak ni Mr. Buenavista. Patawad, kasalanan ko ang lahat. Nadamay pa kayo ng anak ko. Sa sana pala pinatay ko na lang ang sarili ko noon upang hindi na ako ang maging dahilan ng pagkamatay ng magulang mo. Kahit pirmahan mo ang mga yan, hindi ka rin naman nila palalayain. Kaya anak, mas mabuting huwag mo nang pirmahan yan dahil papatayin din naman tayo nito. Kahit mapirmahan mo ang mga yan, umiiyak na wika nito. Napatayo naman ako ng tuwid nang suntukin ito ng isa sa tauhan na matanda at sigawan pa ito ng walang halang na matanda. Shut up! Gusto mo ba talagang mamatay na ha? Sigaw nito kay Mr. Buenavista. Kitang-kita ko ang sakit sa mga mata ni Mr. Buenavista habang nakatitig sa mukha ni Mr. Reyes. Hindi rin naitago sa akin ang pagbabago ng ekspresyon ng matandang Reyes habang umiiwas ito sa tingin ng kaibigan. Ano pang hinihintay mo? Galit na wika sa akin na matanda. Hindi mo ako mapaligoy-ligoy at kagad umupo para mapirmahan ang lahat ng papeles. At talagang prente pa ang pag-upo mo ha? Patuyang wika sa akin ng matanda. Umangat naman ako ng tingin dito at ngumisi. Gusto mo nang mabilis, di ba? Wika ko rito. Nang hindi ito umimik, mabilis kong pinirmahan ang mga papeles, ngunit nabaling ang tingin ko sa asawa ko na impit na umuungol. Kitang-kita ko rito ang mabibilis na pag-iling habang bumabalong ang luha sa mga mata nito. Ramdam ko ang pagbara ng lalamunan ko sa pinipigilang emosyon. Bumitaw pa ako ng mabibigat na buntong hininga bago itong hinitian. Ngiting pinaparamdam dito na huwag siyang mag-alala. Sakto namang pagbaba ko ng ballpen ay siyang pagpalakpak na matanda habang nakangiti ng tagumpay at dahan-dahang lumapit sa misang kinaupuan ko. Inabot nito ang papeles at pagkailang segundo, mabilis itong tumingin sa akin at bigla na lang itong tumawa na parang kontrabida sa pelikula. Hindi ko akalain na ang isang tanyag at magaling na negosyo ay magiging tanga sa ganitong kabilis. Wika nito sa akin. Naglakad-lakad pa ito sa harapan ko ngunit hindi ako umalis sa kinaupuan ko simula nang umupo ako roon. Akala mo ba makakalabas ka pa ng buhay rito? Wika nito sa akin habang nakangisi ng malademonyo sa harapan ko. Hinihimas-himas rin ito ang baril na hawak nito. Doon naman ako tumayo at nakapamulsa pang humarap dito. Medyo may distansya ang mga tauhan nito sa akin. Alam ko, maiklang wika ko. Pansin ko na bigla itong natigilan at mabilis na bumaling ang tingin sa akin na kanina ay nakatingin lamang sa baril niya. Ikaw na nga nagsabi, tanyag at magaling sa negosyo. Sa tingin mo ba, maabot ko ang mga bagay na yun kung hindi ko ginagamitan ng utak, Mr. Reyes? Patuyang tanong ko rito na may ngisi na sa labi. Ngunit bigla na lang itong tumawa ng malakas at mabilis na tumingin sa akin. Grabe, bilib din ako sa iyo bata. Wala ka lang ang armas na pwedeng maipapanggamit sa akin upang mabuhay ka pa. Kahit maikling panahon, ngunit ang lakas pa rin ng tapang mo. Wala na ang kayamanan mo, nasa akin na. Sabay taas ng papel nito sa harapan ko. Kaya wala ka na ring silbi upang mabuhay pa. Biglang sigaw nito sa harapan ko. Kung ako sa'yo, ang ginagawa ko ng mga oras na ito, magmakaawa sa harapan ko. Nakangising wika nito. Ilang segundo akong natahimik at yumuko, ngunit kaagad din akong tumingin dito na may tawa sa labi. Anong tinatawa-tawa mo riyan ha? Galit na wika nito. Prente naman akong umupo sa harapan nito. Nanlalaki rin ang mga mata nito na mukhang hindi makapaniwala sa ikinikilos ko. O baka mas tamang ikaw ang magmakawa ngayon sa akin, Mr. Reyes? Nakangising wika ko rito. Napapatawa ka ba ha? O nagpapatawa ka ba? Galit na sambit nito sabay tutok ng baril sa mukha ko. Dapat hindi ko na ito pinapatagal pa eh. Pero dahil gusto ko munang mahirapan ka ng konti, kaya ito,
Ito muna ang gagawin ko sa'yo. Wika nito, sabay kalabit ng baril na nakatutok sa kanang dibdib ko. Ngunit laking gulat yata nito nang hindi pumuputok ang baril. Pansin ko ang palalaki ng mga mata nito. Ilang ulit nitong kinakalabit ang baril ngunit wala namang lumalabas na bala rito. Nginisian ko ito na lalong nagpagalit sa mukha nito. Lumapit ito ng mabilis sa isang tauhan nito at kinuha ang baril dito. Tingnan ko pa kung makakangisi ka pa. Wika nito sabay kalabit ulit ng baril sa akin. Ngunit gimbal ang mukha nito nang hindi ito pumuputok. Pak! Bakit walang balang mga baril dito? Sigaw ng matanda sa tauhan nito kung saan ito kinuha ang baril. Kagad din namang tiningnan ng mga tauhan nito ang kanya-kanyang baril. Kitang-kita ko ang pagkabahala nila ng mukha. Nang makita sigurong walang mga bala ang mga baril nito. Natawa naman ako ng mahina sa harapan ng matanda. Tawa na may kasamang galit. Prente pa rin ang pag-upo ko habang nakamasid sa mga ito. Now, tell me, Mr. Reyes, sino sa atin ang tanga ngayon? Nakakainsultong tanong ko rito, ngunit pigil na pigil ang galit ko. Kitang-kita ko ang nagliliyab ng mga mata nito hanggang sa sigawan nito ang mga tauhan nito. Anong tinatanga-tanga nyo riyan? Kumuha kayo ng baril, sigaw nito sa mga tauhan. Kaagad naman ang mga itong tumalima, ngunit lalong nanlaki ang mga mata ng matanda nang unti-unting bumalik ang mga hakbang ng tauhan nito sa loob. Anong? Natigil ito bigla nang makita nito sa may pintuan ang dalawa kong kaibigan na si Mark at Vince. Bigla namang yumuko at lumuluhod ang mga tawan nito na inutusan sana nitong kumuha ng baril. Nataranta naman ang matanda hanggang sa mapalingon ito sa kanang kamay nito na nakatayo lamang. Ikaw! Gulat na tanong ng matanda sa kanang kamay nito. Hindi naman ito nagsalita, kaya tumayo ako at sinagot ang tanong nito. Siya nga, surprise ka? Nakangising tanong ko rito. Masakit ba na pinagkakatiwalaan mong tauhan ay siyang magtatraidor sa'yo? Nakakainsultong tanong ko pa rito. Nabaling saglit ang tingin ko kay Mark na inalis ang pagkakatali sa kamay ng asawa ko at takip sa bibig nito, ganon din sa ama nito. Pansin ko rin na doon nakatingin ang gimbal na paningin ng matandang si Reyes. Ngunit mabilis din itong bumaling sa akin at mabilis kong napansin kung paano may kinuha ito sa loob ng jacket nito na isa pang baril. Ang pagkakaalam ko, sabi ng kanang kamay nito, isa lang ang dalang baril ng matanda. Ngunit inalis ko kaagad ang isipan doon nang itutok nitong baril sa akin. Narinig ko na ang sigaw ng mga kaibigan ko. Pati ng asawa ko at ama nito. Rinig ko kung paano napadaing ang matanda sabay bagsak sa sahig. Paanong rinig kong wika nito habang nakaupo sa sahig at hawak nito ang dibdib na tinamaan ng baril na hawak ko. Well, sabihin na nating plano na namin ito ng magaling mong kanang kamay. Siya rin ang gumawa ng paraan kung bakit walang mga bala mga baril ng tauhan mo. Even your own gun. Hindi ko lang inaasahan na may extra ka pala. Matalino rin ang kanang kamay mo. Tama lang ang sinabi niya sa akin. Dapat may pasigurong baril dito sa ilalim ng mesa in case na may pumalpak sa mga plano namin. Hindi nga siya nagkamali. May extra ka pa palang baril. Malas mo lang nga lang naman, mas mabilis ang kamay ko sa'yo. Nakangising wika ko, ngunit unti-unting napalitan ng seryoso at nagliliyab ng mga matang nakatingin dito. Dahan-dahan naman akong humakbang palapit dito. Sa gilid ng mga mata ko, nakikita kong nakatingin lamang ang mag-ama, pati ang dalawa kong kaibigan. Ganon din ang kanang kamay nito. Ang mga tauhan naman nito nakaluhod pa rin at nakayuko ang mga ito. Huwag mo akong papatayin, wika ng matanda at dahan-dahan naman itong umatras habang nakasalampak sa sahig. Itinaas ko naman ang baril ko habang nakangisi na nakatingin dito. Ngayon, nagagawa mo magmakaawa. Takot kang mamatay. Pero hindi mo ba naisip ang ginawa mo sa mga magulang ko? Sigaw ko bigla sa matanda. Kitang-kita ko ang pamumutla nito at ang pawis na lumalabas sa mukha nito. Napansin ko rin sa gilid ng mga mata ko ang paghakbang sana ng asawa ko palapit sa akin. Ngunit pinipigilan ito ni Mark. Buong buhay ko, hindi ko pa nararanasan ang pumatay ng tao. Dahil isang malaking kasalanan yun sa Diyos. Pero hindi ko naman pwedeng hayaang hindi maipaghiganti ang mga magulang ko. Dahil tiyak ko namang ito ang gugustuhin nila para sa ginawa mo sa kanila.
Well, nung una, nais ko lang ipakulong ka sa lahat ng ginawa mo, pero ito pa rin ang ginawa mo. Gusto mo pa rin akong patayin at pati ang mga mag-ama, idadamay mo pa rin. Kaya sa isang katulad mo, hindi ka nararapat pang mabuhay. Galit na wika ko sabay tutok ng baril sa noo nito. Rinig ko ang pagsinghap ng nasa paligid ko. Huwag! Naputol ang pagmamakaawa na matanda sa akin na may biglang sumigaw. Huwag! Bigla akong napabaling kung saan nagmula ang sigaw. Nasa harapan ito ng pinto at luhaan. Nakahawak rin ang mga kamay nito sa may bibig na may mukhang pinipigilan ang mapaiyak na malakas. Huwag, Kuya Nick. Please. Maawa ka, huwag mong papatayin ang daddy ko. Wika nito habang lumalapit sa akin ng unti-unti. Nagulat pa ako nang lumod ito sa harapan ko at nakayuko habang umiiyak. Alam ko na walang kapatawaran ng lahat ng ginawa ng daddy ko, pero nagmamakaawa ko. Huwag mong papatayin ang daddy ko. Mas mabuti nang makulong na lamang siya. Huwag mo lang siyang patayin. Hindi ko kaya. Hindi namin kakayanin ni Mami, Kuya Nick. Wika nito at bigla na lang itong humagulhol sa harapan ko. Napapikit naman ako ng mariin at napabuntong hininga ng malakas. Naibaba ko rin ang baril na kanina lang nakatutok sa ama nito. Dahan-dahan akong humakbang palayo sa dalaga at tumalikod sa mga ito. Tumapat ako sa lamesa habang nakatalikod pa rin sa mga ito. Mabibigat rin ang binibitawan kong buntong hininga. Sa salamat, Kuya Nick, rinig kong wika ni Jenny Lynn hanggang sa nakalapit na ito sa harapan ko. Magana rin ang mga mata nito sa kakaiyak, siguro nito. Magsasalita pa lang sana ako rito nung makita ko ang palalaki ng mga mata nito kasabay ng pagyakap at pagpihit sa akin. No! Sigaw nito. Narinig ko na lang ang putok ng baril. Bigla akong namutla na makita ko ang dugo sa bibig ni Jenny Lynn habang nakayakap pa rin sa akin. Hanggang sa dahan-dahan itong kumala sa akin na kagad ko namang inagapan. Nakangiti pa ito ng tipid habang bumalong ang masagana nitong mga luha. Anak! Rinig kong wika ni Mr. Reyes. Hindi ko naiwasang magalit ng sobra rito. Ramdam ko ang nag-aapoy na galit sa mga mata ko habang nakatingin dito. Akmang lalapit ito sa amin ng anak niya, ngunit mabilis ko ring sininyasan ang mga pulis na naroon na. Pinusasa nila kagad ang matanda. No, let me go. Gusto kong lumapit sa anak ko. Pagpupumiglas nito habang sumisigaw. Anak, I'm sorry. Hindi ko sinasadya. Sigaw pa nito bago tuluyang makalabas ng kwarto na yun bit-bit ng mga pulis. Nabaling naman ang paningin ko sa kay Jenny Lynn nang itaas nito ang kamay papunta sa mukha ko. Please, forgive him. Mahinang wika nito. Huwag ka nang magsalita. Tarantang wika ko na makita ko na naman ang dugo nito sa bibig. Tinaman kasi ito ng baril na siyang para sa akin sana na sinalo nito at yun ay dahil sa kagagawa ng mismong ama nito. Agad ko itong kinarga at nagmamadaling lumabas sa kwarto, ngunit hinarang ako ni Mark. Ako na magdadala sa kanya. Wika nito na siyang ikinailing ko. No, ako na, ikaw na munang bahala sa mag-ama. Wika ko at nagmamadaling lumabas. Hold on, Jen, wika ko sa babae habang mabilis ang pagtakbo ng sasakyan na kanina lang gamit ni Mark. Kilala ko na kasi ang sasakyan nito, kaya naman kaagad kong hiningi ang susi rito. Isang oras ang nagdaan at hinintay ko pa rin ang paglabas ng doktor hanggang sa dumating si Mark. Kumusta? Wika nito kaagad sa akin. Tumabi rin ito sa upuan na kinaupuan ko. Hindi pa lumalabas ang doktor, sagot ko. Bigla naman itong bumuntong hininga. Naayos na bang lahat? Tanong ko rito. Yes, lahat ng tauhan ng matanda nasa kulungan na. Si Mr. Reyes naman, kasalukuyang nasa ospital at ginagamot ang sugat. Bantay sarado ito ng mga pulis at naroon din ang tatlo nating kaibigan para masiguradong hindi ito makakatakas o kung sakaling may magtangkang itakas ang matanda. Wika nito. Tumango naman ako. How about sa kanang kamay niya? Hawak siya ng tauhan natin. Wika nito. Paano mo pala nagawa ang lahat ng yun, dude? Tanong nito. Akmang sasagot pa lang ako nang lumabas ang doktor. Kaagad naman kaming lumapit ni Mark. How is she, Doc? Tanong ni Mark na halata ang sobrang pag-aalala sa babae. Inunahan pa talaga akong magtanong. She's fine. Natanggal na rin namin ang bala na sa katawan niya. Mabuti na lamang at naagapan yung kaagad na dalhin siya rito. Mamaya lang makakausap niyo na siya. Wika ng doktor at kaagad ding nagpaalam.
Lumuwag naman ang paghinga namin pareho ni Mark. Mas halata rito ang lubusang pag-alala sa babae. Well, siguro nga tinamaan talaga siya kay Jeneline. Binaril niyo ba si Mr. Reyes? Kanina, tanong ko kay Mark. No, kusa niyang binabitawan ng sariling baril nang makitang ang anak niya mismo ang natamaan niya. Kasi kung kinalabit niya pa yon, tiyakong butas ang kamay niya sa akin. Wika nito. Pansin ko rin ang pagtiimbagang nito habang nakatingin sa kawalan. Anyway, yung tanong ko kanina, biglang tanong nito sa akin. Sasagutin ko yan but not now. Ang mag-ama pala. Balik tanong ko rito. Gusto ko pang suntukin ang sarili ko nang mawala sa isip ko. Ang mag-ama? Pak! Dahil sa takot ko na may mangyaring masama kay Jeneline, hindi ko kagad naisip itanong ang mag-ama. Hindi ko naman kasi maitatangging handa pala itong mamatay para lang mailigtas ako sa sariling kamay ng daddy nito at kaligtasan din kaagad nitong iniisip ko. Alam ko naman kasing hindi pababayaan ng mga kaibigan ko ang mag-ama. Ako na rin ang kusang nagdala sa ospital sa babae at para maipakita rito na hindi siya kadamay sa galit ko sa sariling ama nito. Lalo na nung sinalo niya ang baril na dapat ay para sa akin. They're fine. Nasa mansyon mo ang asawa mo at ang ama nito. Kaagad din bumalik sa mansyon nito at para makita ang asawa nito. Pero pinabantayan ko ang mag-asawa sa mga tauhan natin. At baka may mga tauhan pa sa labas ang Reyes na yun at maghigante. Sa mag-asawa, secure din ang mansyon mo. Mahabang wika ni Mark na siyang ikinahinga ko ng maluwag. Ikaw na munang bahala sa kanya. Tatapusin ko lang ang ilang gusot. Wika ko kay Mark. Tumango naman ito. Ramdam ni Jeneline ang bigat ng kanyang ulo. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata. Halos puti ang nakikita niya. Nagulat siya bigla nang makita ang isang lalaking nakatayo at nakitingin sa kanya. Noon din nagbalik sa kanya ang mga nangyari. Kumusta pakiramdam mo? Tanong nito. Seryoso ang mukha nito at hindi ko mabasa ang ekspresyon ng mukha nito. Kung sa bagay, ito na mukha na palagi niyang nakikita rito. Akala mo, palaging galit. Nang hindi ako kaagad nakapagsalita, umupo ito at hinawakan ang kamay ko na siyang napapitlag sa akin. Pakiramdam ko may bulta-bultahing dumaan sa kamay ko. Si Kuya Nick, instead na sagutin ko ang tanong nito. Nagtanong rin ako ng pabalik na siyang ikinalunok ko nang tumalim ang tingin nito sa akin. Naramdaman ko rin ang humigpit ang pagkahawak nito sa kamay ko. Tinatanong kita, huwag mo kong sagutin ang tanong din. Masungit na wika nito. Hindi ko naman naiwasang mapairap dito. Ano bang problema ng lalaking ito at bakit naman kaya ito ang naroon?